Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. At hindi ka hindik-hindik. Wala, nakakahiya. Nakakahiya dahil lang isang Bobong Marcos ay pinapakita po talaga niya na isa siyang bobo. Ano bang natapos ni Bobong Marcos, di ba? O kaya ngayon, ayan, tinanggal po ang access ni VP Sara Duterte at hindi na siya membro ng National Security Council. isa daw siyang threat sa ating national security. Anong threat sa national security? Mas meron ba bang magiging threat na ang iyong Pangulo, alam mo na laging bangag? Di po ba mga kareaksyon? Mismong si Cathy Binag na nga, may talagang close na close sa mga mag-asawang yan na sinabi niya na mismong itong si Palaka, inaabutan siya ng coke. O di ba? Yun ang inaalala natin dyan. Sino kaya ang nagmamaniobra ng ating bayan kung ang isang Pangulo ay laging bangag? Ngayon, kung talagang hindi ka bangag, oy, Bobong Marcos, magpa-political test ka para magkaroon kami ng peace of mind, di ba? Pero ngayon, nakakahiya ka. Kasi hindi ka in-invite ni Biden, Bobong Marcos. Hindi ka in-invite ni Biden. At the same time, ang in-invite niya si Xi Jinping. Si Xi Jinping na inaaway ninyo. O ngayon, sino nagiging kahiya-hiya? O, yung kakampi ninyo ay nagipagkaibigan sa kaaway ninyo. O, sino ngayon? Naiwanan kayo sa ere. Kawawang Bobong Marcos, kawawang Pilipino, Ito po, pakinggan po natin ito. Pakinggan natin mga reaction. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization ng National Security Council o NSC sa ilalim ng Executive Order No. 81. Wala na sa listahan bilang miyembro ng Council ang Vice-Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa. Paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng EO na i-streamline ang membership ng NSC at ang Vice-Presidente ay hindi itinuturing na may kaugnayan sa mga responsibilidad ng NSC. Sa kabila nito, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag pa ng miyembro o advisors. Nakasaad naman sa EO na kailangang masiguro na ang NSC ay mananatiling matatag na institusyon para sa pambansang seguridad. May kakayahang umangkop sa mga nagbabagong hamon at upang matiyak na ang mga miyembro ng konseho nito ay magtataguyod at magpoprotekta sa pambansang seguridad at soberanya. O di po ba? Kasi may magaganap na impeachment. Meron pong pang-apat na katarantaduang impeachment ang pinafile na naman nila. At itong si Secretary General ng Congress, ano nga pangalan ng Secretary General na yan? Di po ba? Yung Secretary General ng Congress ay inihintay po daw yung pang-apat na impeachment. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ito, pakinggan po ninyo, English po ito. Sinabi po ito ni VP Sara Duterte. Narinig po ninyo itong balita na ito na tinanggal na nga sa National Security Council si VP Sara. Di ba? Ano yan? Bakit ninyo tinanggal ang isang Bersamin, di ba ano ka dati? Chief Justice ng Supreme Court Chief Justice. Hindi mo ba nauunawaan, Bersamin, na itong si VP Sara Duterte, siya ang next in line? Bersamin, hindi mo ba alam na laging bangag si Bobong Marcos? Hindi mo alam? O tanungin mo siya. Kada magkita kayo, bangag ka ba ngayon, President? O ganoon, tanungin mo, dahan-dahan lang baka ma-personal yan.
Mr. President, are you bangag? Ganon. Di po ba mga ka-reaction? Kung ayaw niya matawag na bangag, magpo-follicle test siya. Di ba? Kaya lang, takot siya magpo-follicle test kasi nga may tinatago. Kasi pag hindi mo pinahit-hit yan at hindi nakasinghot yan ng powder, na puting powder, amang niya maninigas yan. Mag-a-agitate yan, bubula bibig niyan. Di ba ganun ang mga adik? Hindi mamamatay yan kinabukasan pag hindi nakabatak yan. Pero hindi ako adik dati, huwag niyo yung adik ako. Di ba? Lahat ng Pilipino, alam naman nila na bangagski yan. Ito po mga ka-reaksyon, pakinggan po ninyo ito. Ipapaliwanag po natin sa salitang Tagalog ito. Ito po ang dahilan kung bakit tinanggal po si BP Sara sa National Security Council ni Bangag. Ngayon, itong National Security Council na ito, pagkasampa ni BP Sara Duterte ngayong taon na to, pag natsupi na si Bangag sa Malacanang, paano? Wala siyang kaalam-alam sa national security. Sa bagay, kahit walang alam, malay natin, wala naman talagang pinag-uusapan doon na matino. Ito po mga ka-reaction, pakinggan po natin ito. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. Yun. Narinig po ninyo yun? Dinidimanan ni Sara Duterte po dito, yung National Security Council ay magbigay sa kanya ng minutes, magbigay sa kanya ng documents, magbibigay sa kanya dahil miyembro po siya ng National Security Council. Sa loob po ng 3 taon, hindi man lang siya na-invite, hindi man lang siya tinawagan ng National Security Council sa kanilang mga meeting, sa kanilang mga briefing. Wala po ngayon. Kaya inihingi po ni BP Sara Duterte kung pakikinggan po natin dito, mga ka-reaction kung pakikinggan po natin dito, inihingi po ni BP Sara Duterte yung, ito po, pakinggan ninyo para maintindihan po natin. Speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service. Narinig po niyo, I would like to see a copy. Umiingi po siya ng kopya ang Vice Presidente sa National Security Council. Umihingi ng kopya. Ito po. Para maliwanag po Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person,
the OVP institution and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Yun. Yun po ang pinoproblema ngayon ng National Security Council. Yun ang pinoproblema nila na magsimula po noong June 2022 ay hindi pa po naimbitahan si VP Sara Duterte sa National Security Council meeting. Ito palang pagiging miyembro ng Vice Presidente sa National Security Council ay nandoon sa executive order, ito po Concern. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, EO 115, December 24, 1986, executive order po yan, nakasama ang Vice President sa Security Council. Ang ginawa po ni Bangag, nagpalabas siya ng Executive Order number 81 para tanggalin si VP Sara Duterte o ang Vice Presidente bilang miyembro ng National Security Council. Tignan po ninyong katangahan ng mga nasa Malacanang. Dahil lamang sa hindi nila kapanalig ngayon ng Vice Presidente, hindi po sila nagiging professional. Bakit ko po nasabing hindi sila nagiging professional? Sa kadahilanan mga kareaksyon na napaka-importante po na ang Vice Presidente ay nalalaman po niya ang nangyayari o security threat o security parameters o sasabihin nating usapang seguridad sa ating bansa. Hindi po niya alam. Ngayon, tinanggal po sa Executive Order number 81. Di po ba? Pero dito, merong Executive Order 115, kung hindi ako magkakamali, noong December 24, 1986, na dapat kasama po si VP Sara Duterte sa membro ng National Security Council. Ito po, pakinggan po natin As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, Okay. I do not recall Oh, receiving a single notice yun. of meeting Oh. since 30 June 2022. Oh, narinig po nyo. Therefore, I request Yun. the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. Yun. If at all there is any, I want to review Oh, what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations Oh, diba? for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang ginagawa ng National Security Council. yun. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing Yun. with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation Wow. ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people Oh. to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Thank you. Diba? Yun po ang dahilan. Kasi tinatanong po ni VP Sara Duterte. Tinatanong po ni VP Sara Duterte na bakit, ito po, tinanong niya dito, 24 hours, an explanation in writing. binigyan po ng 24 hours ang National Security Council. Ito po nangyari po ito
nung panahon po na dinitain po si Attorney Zoraida Lopez. Nagdemand po si VP Sara Duterte dahil parang tinuturing siya na national security threat, pero membro siya ng National Security Council. Naintindihan po natin? Ngayon, nagdemand po si Madam Inday Sara within 24 hours. Kailangan ibigay po yung papeles, yung meeting, time of meeting, yung minutes, at kung sino-sino ang umaattend sa National Security Council meeting. Ngayon, siguro problemado po itong National Security Council. Problemado. Wala silang maibigay na papelitos kay VP Sara Duterte. So anong ginawa po ng mga tao dyan sa Malacanang, lalong-lalo na si Bangag? Nagpalabas po siya ng Executive Order number 81 para matigil po ang demand ni VP Sara Duterte na maibigay ang mga papeles na nanggagaling sa National Security Council na hinihingi po niya. Siguro wala silang maibigay. So sabi siguro ng mga kasamaan niya, yung mga advisor niya, maggawa ka ng executive order. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin si VP Sara Duterte bilang isang miyembro ng National Security Council. Kasi nakasaad yan sa Executive Order number 115 noong December 24, 1986 na kasama ang Vice Presidente sa National Security Council. Ngayon, anong gagawin natin? Magpalabas ka ng Executive Order na number 81 na nagsasabi doon na si VP Sara, si Rodrigo Roa Duterte, si Gloria Macapagal Arroyo at saka si Joseph Estrada ay hindi na sila kasama sa National Security Council members. So, ngayon po, dahil nga hindi na siya kasama sa National Security Council, hindi na siya membro ng National Security Council, itong hinihingi ni VP Sara Duterte, nagdidemand siya, ito pakinggan po natin ito po ang dahilan ba't tinanggal siya sa National Security Council. Ito ang dahilan. Kasi nagdedemand na si VP Sara from June or July 2022 until now. Until this very moment. Hindi pa siya naimbitahan, hindi pa siya nagkaroon ng briefing, hindi pa siya nakarinig ng National Security Council meeting. Yun po ang pinagtataka ni VP Sara Duterte. Ngayon, siyempre, hindi na siya membro, hindi na siya makakapag-demand ngayon. Dahil dun sa executive order ni Bangago, ito po pakinggan natin. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang ginagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting. Kasi po wala silang maibigay na papeles kapag paliwanagan nung panahong yun na kung bakit hindi na member ang Vice Presidente at hindi siya nakakatanggap ng invitation. Ngayon, para magiging legal, siyempre, si Bersamin, isang Chief Justice yan. Di ba? Alam niya ang batas. Alam niyo po, yung mga nakakaalam sa batas, sila po alam nilang butasan ng batas. So ngayon, sabi ni Bersamin, hindi mo pwedeng hindi miyembro yan. Base dun sa Executive Order no 115, December 24, 1986. Kailangan maging membro yan. Hindi natin, ngayon, sabi niya, gawa ka ng Executive Order. Malay ba naman ni Bangag gawin yan at maisip ni Bangag yan? Malay ba naman yan, maisip niya yan? Lawyer ba yan? May alam ba sa batas yan? Di ba? Sinong nag-advise niya? Hindi mga advisor niya na talagang malalim ang alam nila sa batas. At malalim ang pagkaunawa nila sa batas. Sino nakaisip niyan? Hindi ko naman sinasabing naisip ni Bersamin na dating Chief Justice ng Supreme Court. Hindi ko naman sinasabing siya. Ngayon, kung kayo sinasabi niyong siya ang nakaisip niyan, baka nga, di ba? Pero ako, wala akong sinasabing naisip ni Bersamin. In-advise niya si Bangag, Bangag, halika rito. Hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin si VP Sara Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Bawal yun. Nakasaad sa batas, Executive Order number 115. Dated back December 24, 1985. Bisperas ng Pasko, 1986. Anong gagawin natin? Gawa ka ng banibagong executive order. Pangilan na yan? 81. Executive Order number 81. Nasasabihin mo doon na hindi nakasama si Vice Presidente. Kasi bakit mo dapat gawin yung Executive Order number 81? Sabi po ng advisor ni Bangag. Kasi kapag hindi mo ginawa ng Executive Order yan, magdidiman yan. Katulad ngayon, nagdidiman na siya ng mga papeles. Nagdidiman na siya ng mga meeting.
Nagdidiman na siya ng mga investigasyon ng National Security Council. Ngayon, wala tayong ibibigay kasi wala naman yatang meeting na nangyari sa loob ng 3 taon eh. O kung may meeting man, ano lang, baka jamming lang yun. Wala naman talagang seryosong meeting. Baka, alam niyo na, batak. Baka ganun lang ang nangyaring security meeting. O ngayon, wala tayong maibigay sa kanya. At saka hindi natin pwedeng ibigay na alam pala natin Alam pala natin na na mayroong threat sa kanyang buhay. Pero sinasabi natin walang, ngayon ang gagawin natin. Itong gagawin natin, itong pinakamagandang gawin dyan. Tanggalin siya bilang membro. Paano natin siya tatanggalin? Di ba sabi nga sa Executive Order number 115 dated December 24, 1986, nakasama siya. Paano na ang gagawin natin? Magawa ka ng Executive Order. Pangilan na 81. Sabihin mo, Executive Order number 81. VP Sara Duterte is no longer part of the National Security Council member. Ganun ba? Okay, gawa tayo. Marunong kang gumawa? Hindi ako marunong. Paggawan mo yung magaling na lawyer. Kasi hindi naman lawyer si Bangag. Malay ba niyang gumawa ng mga executive order na ganyan? Malay ba niyang gumawa ng mga sulat na ganyan? 100% hindi siyang gumawa noon. Binasa lang niya yun. Anyway, mga ka-reaction, ano pong makikita natin dito? Isa itong pag-iwas. Pag-iwas po ito ni Bangag tsaka ng National Security Council na pag-iwas po dun sa mga demand ni VP Sara Duterte para hindi na sila obligado na ibigay ang kanyang demand kasi hindi na siya member. Di po ba? Maliwanag po yan na isang paraan para tuloy-tuloy lang. Sabi ni Bangag, ayaw ko ng impeachment. Tuloy, yung iglesia, ngayon, magwewelga. Magwewelga ang taong bayan. Sila, peace rally. Di ba? Dahil nga sang-ayon daw yung iglesia na hindi i-impeach si Sara. Pero alam ko at alam ng taong bayan at naniniwala ko hindi bobo ang iglesia na yung salita ni Bangag na yun ay hindi naman seryoso. Para masabi lang na hindi naman pala pabor si Bangag hindi pala siya pabor na sa ngayon sabi ng iglesia ganon ginagago mo yung taong bayan. Sinasabi mo, hindi ka agree sa impeachment. Mag-rally tayo. Sabihin natin na sang-ayon tayo sa presidente na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Ano na pala mo ngayon? Kasi tinatarantado nyo yung taong bayan eh. Akala ninyo mas matatalino kayo sa taong bayan. Akala ninyo mas matatalino kayo sa mga tao na matalino pa sa inyo. Sabi nga ni VP Sara kay Tambaluslos, pera lang meron ka. Yun lang ang meron ka. Puro insecure ka, Tamba, sabi niya. Insecure ka. Kaya dito mga ka-reaction malinaw na malinaw dito, insecure po itong si Bangag. Insecure siya kay VP Sara, insecure siya kay Pangulong Duterte, insecure siya kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, insecure siya kay Pangulong Joseph Estrada. O kung hindi siya insecure, ang ibig sabihin lang niyan, ayaw talaga niyang magbigay ng mga dokumento na hinihingi po ni VP Sara Duterte sa nangyayaring gusot, sa nangyayaring problema ngayon sa ating bayan, yung pagkakahati ng ating gobyerno, ng ating bansa sa ginagawa nilang patuloy na pang-aabuso at panggigipit sa mga Duterte. Pero dito mga ka-reaksyon, nakikita po natin dito, kung tinanggal po si VP Sara Duterte sa National Security Council, hindi na siya membro ng National Security Council at siya po ang ating tinuturing na reserba. Masasabi natin pag nawala si Bangag, sino ang isasalpak natin? Hindi po ba si VP Sara Duterte? At ngayon yung reserba natin, yung isasalpak natin, wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Sa bagay, 3 taon nga naman, sabi ni VP Sara, hindi man lang siya naabisuhan, hindi siya na-briefing, hindi siya pinatawag sa National Security Council, wala siyang kaalam-alam. Kaya naman mga ka-reaction dito po, makikita po natin dito ang pagkakaiba po, ang pagkakaiba po ng panahon ni tatay ni Bangag, si Marcos Sr., hawak niya ang mainstream media noon, walang social media, kung ano pong kumpas ng ABS-CBN, GMA, PTV, RPN, IBC, kung ano pong kumpas ng mga mainstream media, siya lang ang totoo. Yun ang pinaniniwalaan ng taong bayan. Iba na po ngayon Iba na ngayon. Kapag merong nakita ang taong bayan
na katarantaduan, kalukuhan, at mga hindi magaganda sa ating bayan, ay 100% po yan mga kareaksyon. Ilalabas at ilalabas yan sa social media. Lilitaw at lilitaw yan. Kaya naman, itong si Barbers, ang attack dog nila, pagdating po dito sa mga vloggers, ang panindak nila pagdating sa mga vloggers, sinusubukan nilang patahimikin, sinusubukan nilang, alam niyo po, takutin, at sinusubukan nilang patigilin ang mga katulad nating vloggers na magsiwalat, na magsabi ng katotohanan, na magsabi na para meron tayong balancing, tinatawag natin, na mababalansin natin ang usapan at masasabihan po natin ng taong bayan na hindi yan ang totoo. Ito ang totoo. Ang totoo, kaya tinanggal si BP Sara bilang National Security Council member ay sa kadahilanan po mga kareaksyon na hindi po siguro makapagbigay ng mga papilitos o ng detalye ang National Security Council sa inihingi po ni BP Sara. Hindi siguro sila makapagbigay. O natatakot nilang ibigay kay BP Sara ang national security situation ng ating bansa na maipaalam sa kanya. Malay ba natin kung ano talaga yung nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng China? Malay ba natin kung ano ang nangyayari sa pagitan ng China at Pilipinas? Malay natin kung ano nangyayari sa likod lahat ng mga pangyayaring ito. Pero dito mga kareaksyon, makikita natin dito na talagang ginagamitan na po ng tinatawag nating garapalan. Ginagamitan na ng garapalan ng administrasyong bangag na to, si BP Sara, talagang sinusubukan nila ang taong bayan. Sinusubukan po nila tayo. Kaya mga kareaksyon, tayo po bilang isang tagapagmasid, bilang nagre-react lamang sa mga nangyayari sa ating bayan, mga kareaksyon, dito malinaw na hindi po natin palalampasin ang mga ganitong aksyon ni Bangag na sasabihin natin bakit tinanggal si Sara Duterte bilang membro ng National Security Council dahil sa mga demand niya. O siguro hindi nila kayang ibigay, uulitin ko. Kaya dito